السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله وعلى اللهم صل على محمد وسلم وبارك على محمد وبارك على محمد وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين وقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون نحن في التاريخ الثامن من شهر شعبان في عام 1443 من الهجرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يطهر قلوبنا له وأن يعدنا عدة المعدين
lihada ash-shahr al-mubarak. Mga kapatid, sa pananampalataya, matapos nating purihin si Allah Ta'ala at ang pagsaksi na walang ibang marapat na sambahin liban sa Kanya, at ang pagsaksi na tunay na ang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo na nagmula kay Allah Ta'ala, at matapos ang ating pagbibigay pugay sa Kanya, sa propeta at sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga sahaba, at sa sino mang sumusunod sa tuwid na landas hanggang sa huling araw, at matapos na naipayo natin sa isa't isa ang tunay na takot kay Allah Ta'ala, na siyang ating magiging baon sa katagumpayan sa mundong ito at sa kabilang buhay, ay nais nating ibalita at gawing kagalakan sa bawat isa na tayo ngayon ay nasa 8 araw na ng Sha'ban sa taong 1443 ng Hijra. Nangangahulugan na ilang araw na lamang o ilang tulog na lamang ay sisilip ang ating mga scholar sa hilal ng Ramadan. Biidnillah, naway pasapitin tayo ni Allah Ta'ala doon at nawa ay dalisayin niya ang mga puso natin at paghandaan upang maging kabilang tayo sa mga handa para sa buwan na ito na pinagpala ni Allah. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, buwan ng Sha'ban, buwan na nakakaligtaan ng karamihan dahil sa nalalaktawan ng isipan natin ang buwan na ito na nasa pagitan ng Rajab at ng Ramadan. Gaano nga ba kahalaga ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ating mga Muslim kapag nabanggit ang buwan ng Sha'ban? Mayroong iba sa atin, kapag nabanggit ang buwan ng Sha'ban, ang iniisip natin kaagad ay ang nisfu Sha'ban. Ibig sabihin ay ang kalahati ng Sha'ban. Kapag sumapit na ng ika-15 ng lunar calendar ang Sha'ban, ibig sabihin meron na ikaw mahalagang gagawin doon. Nisfu Sha'ban. Ang hindi natin inalam, mismong sa kataga o katawagan niyang nisfu Sha'ban, ibig sabihin noon ay kalahati ng Sha'ban, o yung nasa gitna ng Sha'ban, sa 30 araw o 29 na araw ng Sha'ban. Dahil sa lunar calendar ay meron lamang 29 o 30 days. Hindi po yan lalagpas at hindi yan kukulang. Dahil nakabase yan sa hilal ng bawat buwan. Yas'alunaka 'anil ahilla. Sabi ni Allah Ta'ala, ya Muhammad, tinatanong ka ng mga tao tungkol sa mga hilal, sa mga buwan, sa mga bagong buwan. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Sabihin mo, ya Muhammad, sa kanila, alayhi salatu wassalam, na ito ay mga takdang oras ni Allah para sa mga tao. Dito natin binabatay ang paglalabas natin ng zakat. Dito natin binabatay sa lunar calendar na ito, binabatay ang idda ng mga tinalak, ang idda ng namatay ang kanyang asawa, ang balo, ang zakat, ang haul ng isang taon ng hijra nakabatay hindi sa Gregorian calendar, nakabatay sa lunar calendar, sa ahilla na tinatawag. Kaya napakahalaga nito, koneksyon sa ating ibadat, sa ating pagsamba. Ang buwan ng Hajj, kailan ang matataon ng Hajj? Kailan ang Ramadan? Kailan ang ganito? Hindi tayo babatay sa Gregorian calendar. Babatay tayo sa lunar calendar. Nakakalungkot isipin na ang mga anak ng mga Muslim sa panahon nito, ignorante sa kanilang relihiyon. Masakit na salita, pero totoo na mismong sa tinatawag na mga ashur na ito o sa mga ahilla, hindi nila alam kung ano. Ang akala lang nila, ang pagtingin lang ng buwan ay tuwing 29 ng Sha'ban, sa kalalabas, ang pagtingin ng buwan o 29 ng Ramadan pag matapos. Lahat ng buhay natin, ibadat natin, nakabatay sa schedule ng paglabas ng hilal. Ibada yun, kapatid sa Islam. Nangangahulugan, secondary knowledge lang dapat ang kaalaman sa Gregorian calendar. Ang dapat priority at primary knowledge natin ay patungkol sa hilal o sa ahilla. Kaya nga lang, libu'dina an mabadi' al-Islam al-asasiyah,
dahil sa layo natin o paglayo natin sa mga basic na pundasyon na ito ng agama Islam, kaya nagkaganito tayo. Mangmang tayo pagdating sa ating pananampalataya. Binabasa natin sa Quran, pero hindi natin alam kung saan ba ito patungo. Qul hiya mawaqitul linnas. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipahayag mo, ito ang siyang tinatawag na tawqit o yung panahon para sa mga tao. Hindi tayo nagbibilang. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Tabarani at sinahin ni Sheikh Al-Albani sa kanyang sahih, nahnu qaumun la nahsib wala nu'id wala na'ud. Tayo ay kaum, ikasabi niya, la naktub wala nahsub. Tayo ay kaum na hindi nagsusulat at hindi, ikasabi niya, nagbibilang. Kadalong nila magtakwim. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, walang takwim. Ang takwim sa kamumaita, takwim kapag nakita ang hilal sa bawat buwan. Wa nahnu arifna syahra fi kada wa kada wa kada wa kada. Nalalaman natin ang buwan sa mga ganitong panahon, sa ganitong kapag nakita ang hilal sa bawat buwan na yun. Doon konektado ang ibadat ng bawat mu'min. Kaya pati sa sala, ang sala natin, hindi lamang siya nakabatay sa estimated na time. Nakabatay siya sa pagtingin natin sa buwan, sa araw, sa anino, kung nakapasok na ba siya sa waktu. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithin rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani wa aidan sahahahu Shu'aib al-Arnaut rahimahullahu ta'ala. Qal, inna min khiyari ibadillah الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة والنجوم في أو لذكر الله عز وجل. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam ika na mga alipin ni Allah Ta'ala ay yung kanilang pinangangalagaan at binabantayan. Ang mga araw, ang bituin, ang anino, sa kanilang at ang buwan sa kanilang pag-alala kay Allah Ta'ala. Kaya ang muadzin, ang nagtatawag ng adan, ang Bilal, at ang imam, malaking amana sa kanila. Kung yan ba na kanilang pag-adan na yan nakapasok sa waktu, hindi. Sapagkat ang tinatawag na adan, al-i'lamu bidukhulil waqt. Yun ang sagisag o hudyat ng pagpasok ng oras. Kung hindi pa sa pumasok at nag-adan ng muadzin, maaaring ang tao na wala siyang ijtihad, hindi niya hinanap ang lahat ng kaparangalan para tumumpak ang wakto, nangangahulugan, siya ay nagkulang, mutahawin sa kanyang responsibilidad at tatanungin siya ni Allah Ta'ala, hindi siya makapasok doon sa hadith, inna min khiyari ibadillah. O pinakamainam na mga alipin ni Allah. Kanya mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng ito sa ahsas natin o sa pisikal na nakapalibot sa atin, lahat ng yan ay mga palatandaan ni Allah Ta'ala at kabilang doon sa mga mawakit o pagtataon ng mga ibadat natin sa bawat buwan. Dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, walang duda na ang isang Muslim konektado sa bawat araw, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat buwan na kanyang pamamalagi dito sa mundo. Bima'na, hindi siya dapat kumpensa sa kanyang sarili na siya'y aabot na talaga sa Ramadan. Siya'y aabot na o matatapos yung Shaban. Malay mo, hindi natin alam. 5 segundo pagkatapos ng sala na ito, bawiin ng malakalmot ang buhay mo. Hindi ka umabot doon. Sapagkat si Allah Ta'ala ang nagtataon ng lahat ng bagay. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Walang sino mang may buhay na nakakaalam at nakakatiyak sa ang lupalop at kailan siya mamamatay, tunay na si Allah ang siyang nakakaalam at nakakabatid sa lahat. Walang sino man. Kaya't sino mang magsabi na siya ay magsasabing, ako'y mamamatay sa pitsa na yan, siya ay isang napakalaking sinungaling. Walang nakakaalam ng ghaib na ito, liban kay Allah Ta'ala. Liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit ang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, may mga sinyalis na dumating sa kanya
May mga wahi na pinaparating si Jibril sa kanya, subalit hindi niya pa rin nasiguro ang mismong araw ng kanyang kamatayan hanggang sa dumating ito. Hanggang sinabi niya, ila rafiqil a'la, hanggang doon sa pinakamataas na kasamahan o companionship doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, buwan na ito ng Sha'ban, kapag narinig natin, mayroong mga nagsasabi na ang gagawin sa buwan ng Sha'ban ay ganito at ganon. Kapag dumating na ang kalahati o kumalahati ang Sha'ban, magkanduli, magpakain. Gaano ba ito katotoo? Gaano ba katotoo ito mga kapatid? At totoo ba na si Allah subhanahu wa ta'ala bumababa sa pinakamalapit na kalangitan ng dunya sa ika-15 gabi ng Sha'ban o yung tinatawag na nisfu Sha'ban? Maraming ahadith na nabanggit tungkol dito. Salaysay natin o ating banggitin ang isa lang o dalawa lang. Ang una sa mga hadith na yon ay ang naiulat mga kapatid sa Islam mula kay Al-Bayhaqi at Ibn Majah, mula kay Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza kana laylatun nisfi min asy-Sya'ban, faqumu laylataha wa sumu yawmaha, fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi asy-syams ila sama'id dunya fayaqul ala mustaghfirin fa'aghfiru lah, ala mustarzikin fa'arzuquh, ala mubtalan fa'uafih, ala sa'ilin fa'utih, ala kada hatta yatla' al-fajr." Ang di umano'y naiulat na ito na hadith, sa ika-15 gabi ng Sha'ban ay bumababa si Allah o bababa si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kataas-taasan tungo sa pinaka malapit na langit ng mundo sa pagbaba ng araw. Pagkatapos ay sasabihin, kumu laylataha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, di umano ay kayo ay magtahadyud sa gabing ito at magpuasa kayo sa araw nito, sapagkat bumababa si Allah sa pagbaba pa lang ng araw sa gabing ito. Halimbawa, mamaya ang ika-15 ng bukas ang ika-15 ng Sha'ban, ibig sabihin sa Maghrib daw na ito, sa araw na ito. Allah mustaghfir, at magtatanong siya, meron bang hihingi ng kapatawaran, patatawarin ko, meron bang hihingi ng risk, at bibigyan ko ng risk, hanggang sa magbukang liwayway. Pero mga kapatid, kinalulungkot natin, kahit napakaganda ng pagteksto ng hadith, ito po ay mawdu'. Gawa-gawa. Sa isnad nito mga kapatid ay matatagpuan ang rawi na si Ibn Abi Subra. Si Ibn Abi Subra, ang sinabi ni Imam Ahmad patungkol sa kanya, kay Ibn Abi Subra, sabi niya, kana yada'ul hadith. Ang taong ito ay gumagawa ng hadith. Ibig sabihin, gawa-gawa lang at hindi totoo na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hindi niya narinig sa mga tabi'in o hindi niya narinig sa mga sahaba. Ganon din, sinabi ni Imam Al-Busayri sa kitab na Az-Zawaid, ito ay hadith ikana da'if. At ganon din si Ibn Rajab sa Lataiful Ma'arif. Ang pangalawang hadith, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay itong hadith na iniulat mula kay Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Ash'ari dahil tribo ito sa Yemen. Hindi yung sekta ng Ash'ari, bagkus ito ay tribo sa Yemen. Abu Musa al-Ash'ari, isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nagulat na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikun aw musyahin." Rawahu Ibn Majah wa hassanahu Al-Albani fi silsilati sahiha. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay hasan na hadith na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dumatal ng ika-15 gabi ng Sha'ban, si Allah Ta'ala ay sisilip sa kanyang mga alipin dito sa mundo. Sa kanyang mga alipin. Pagkatapos ay patatawarin niya ang lahat ng kanyang mga alipin liban sa dalawa. Sino itong dalawa? Ang musyrik at ang musyahin.
At ang hadith na ito ay hasan. Hindi kagaya nung nabanggit natin kanina, mawdu', ito ay hasan. So, ibig sabihin sa ika-15 gabi ng Sha'ban, na patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin, sa gabing iyon, patatawarin niya lahat liban sa dalawang ito. Teka muna, Ustad. Hindi ba gabi-gabi si Allah ta'ala bumababa sa pinakamalapit na langit sa mundo? Naam. Yan ay nasa hadith na sahih. Bakit taksis o kanyang inispesyal itong 15? Ang sabi ng ating mga scholar, sapagkat mayroong iba yung gabi-gabi na pagbaba ni Allah at iba yung kanyang pagpapatawad sa kanyang mga alipin ng isang beses sa isang buong taon sa partikular na gabi. Ibig sabihin khas. Inispesyal niya. Bakit niya inispesyal? Lillahil mathalul a'la. Si Allah ang higit na nakakaalam. At ang patatawarin niya ay lahat liban lang sa dalawa. Musyrik at musyahin. Musyrik, ibig sabihin yung nagtatambal kay Allah. Yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na syirkun akbar. Malaking uri ng syirk. Sapagkat ang malaking uri ng syirk, yukhriju sahibahu anil millah. Ilalabas ng taong ito ang isang Muslim mula sa Islam. Kaya ang sino mang mamatay sa syirk, hindi dapat na ihingi kay Allah ng kapatawaran. Kahit napakabait niya pa na musyrik nung siya'y nabubuhay pa. Huwag kang magsabi ng RIP, rest in peace. Itong namatay na Hudyo o namatay na Kristiyanong ito, kahit napakabait pa niya na kaopisina mo dahil namatay siya sa shirk. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, ma kana lin-nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Hindi kaugalian at nararapat sa propeta at sa mga mananampalatayang kasama niya, naghihingi sila ng kapatawaran o magwiwish sila ng kapahingahan sa namatay sa shirk at sa kufur, matapos na naipahayag sa kanila na ang kanilang kinaruroonan na yan na ginagawa nila, kung hindi sila mag-i-Islam, ay tunay na sila'y magmamay-ari ng impyerno, titira sila sa impyerno. Kaya pinagbabawal sa atin, hatta wa in kanat mujamalatan, kahit pasabihin nating pakikitungo lang, kasi akida mo ang masisira. Hindi pwede na ikaw ay maniwala, na ang isang mumin ay maniniwala, na ang mga hindi Muslim ay may kaligtasan pa hanggat nandyan sila sa bakod ng pagka-hindi Muslim. Ang boundary sa pagitan natin at pagitan nila ay ang tauhid. Kapag sila ay hindi sila papasok sa bakod na ito, ibig sabihin ay walang kaligtasan sa kanila hanggat nananatili sila sa labas ng bakod ng Islam. Tandaan niyo yan mga kapatid, walang kapatawaran sa kanila. Kaya't kung ikaw ay mayroong kaibigan na musyrik, kamag-anak na musyrik, at dinakwahan mo na siya, at hindi siya nag-Muslim hanggang namatay, huwag kang magsabi ng rest in peace, brother. Rest in peace. Maaring condolence doon sa pamilya niya, kasi nagpipigati sila. Pero para sa namatay na yon sa kufur at shirk, abadan. Bakit ka magwiwish sa kanila ng istiraha? Naiulat sa hadith ni Abu Dawud at ni Tirmidhi sa kanyang sahih na isang beses nagsabi si Aisha radhiyallahu ta'ala anha nung may nabanggit na isang namatay na Quraysh sa kanya at mabait yung Quraysh na yun, sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kadistarah. Sabi niya, nagpahinga na siya. Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, ya Aisha. Hindi, ya Aisha. Hanggang nag-iba ang mukha ng Rasulullah, ang ekspresyon ng mukha niya. Sinabi niya, innama yastarihu man gufira lahu. Ang tunay lang na magpapahinga ay yung pinatawad ng kanyang kasalanan. Ganon din si Abdullah ibn Jad'an, isang napakayaman na musyrik sa panahon nila. Napakabait, nagmamalasakit sa mga tao. Nagkakawang gawa. Nagtanong si Aisha, ya Rasulallah,
Hal tuqbalu lahu a'maluhu ya Rasulullah? Meron ba siyang mapapala sa paraiso sa kabilang buhay? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la. Li'annahu lam yakul yawman min ad-dahri, Rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Sapagkat ang taong iyon, kahit pa siya'y napakabait, nung namatay siya o nung buhay pa siya, ni isang beses hindi siya nagsabi, "O Allah, ako'y patawarin mo sa aking kasalanan." Sa araw ng paghukom, ibig sabihin hindi niya niyakap ang tauhid. Namatay siya sa shirk. Kaya hindi patatawarin ni Allah Ta'ala ang musyrik. Ngayon, ang gumagawa ng syirkun asgar, kagaya ng sumusumpa sa iba bukod kay Allah, o hindi kaya ang nag-aanting-anting, o hindi kaya yung nagririya, patatawarin din ba siya? Kabilang ba siya sa patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabing ito? Kung ang kanyang ginagawa na iyon, na maliit na uri ng shirk, ay tuloy-tuloy hanggang sa gabing iyon, puro pakitang tao, hindi siya patatawarin ni Allah Ta'ala. Dahil ang shirkun asgar o maliit na uri ng shirk, mailalabas lamang nito ang taong gumagawa nito sa Islam kung sasabihin niya, halal na sa akin itong mga gawain ito, na para bang siya nagtashri'. Pero, kung gawain ngayon, pakita lang sa kanyang sarili, hindi pa siya makalabas sa Islam. Kaso lang, magiging walang saysay yung amal na kanya mismong ginagawa. Pangalawa, ang musyahin. Sino itong musyahin? Yung mayroong kaalitan. Yung mayroong kaalitan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa napakaraming ahadith na nababanggit, bukod pa rito, hindi makikialam sa anumang alitan ng dalawang mayroong alitan na Muslim hanggat hindi mo na sila magbati. Ganon din, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yahjuru ahadukum akahu fawqa thalath. Huwag lisanin o huwag isnabin, digmahin ng isa sa inyo ang kanyang kapatid na Muslim na higit sa 3. Ang sabi ng mga ulama, 3 gabi o 3 araw. Sa atin umaabot ng 3 taon. 3 dekada hanggang sa mga anak, hanggang sa magpataya ng mga apo at anak. Ano ang dahilan? Napakaliit na dahilan. Na kaya naman sana yon, mga kapatid sa Islam, na pag-ayusin sa simulat sa pool ng pinag-ugatan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Kaya si Allah hindi makikialam dahil yan ay gawain ng mga jahiliya na hindi ka marunong magparaya sa kapatid mo sa mga bagay na personal, hindi naman akida, personal, na hindi nyo pagkakaunawaan, hindi makikialam ang Allah. Hindi mo makukuha ang kapatawaran ni Allah doon hanggat hindi kayo maging okay nung kaalitan mo. Yan, mga kapatid sa pananampalataya, ang dapat nating, ang mensahe kumbaga sa atin sa time na ito, na hindi pa dumarating ang Ramadan, sino man sa ating mga kaalit, na hindi naman sa akida ang pinag-uusapan, hindi naman manhaj, personal, away sa lupa, away sa sasakyan, away sa tribo, pagpasensyahan natin at mag-ayos tayo sa isa't isa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran. Huwag kayong maging mga asal kuffar pagkatapos ng kamatayan ko. Yadribu ba'dukum unuqa ba'd. Natatagbakin ng isa sa inyo, ang liig ng isa sa inyo, nang dahil lamang sa kanilang pagmamalaki sa tribo, pagmamalaki sa kanilang mga pride ng kanilang mga pamilya. Subhanallah, lahat tayo haharap kay Allah Ta'ala sa wasiyah. Kung pupunta ka sa kubur, pupunta ka sa mga makbara, pare-parehas pantay-pantay na lupa, mga kapatid sa Islam. Wala doong si Dato, si Sharif, wala doong nilagay na ganun. Lahat tayo, mga kapatid, at bawat isa sa atin pag namatay tayo, kakanak puti sa din si sulugta. Isang isang tela lang na puti ang suot natin. Wala si Dato, wala si Sharif, wala si Sultan, wala. Lahat tayo haharap kay Allah Ta'ala. Yan ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo kay Allah, ang may mas lamang na takwa o takot sa Kanya. Nahanda na ba natin ang takot na yun? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto nating maitama ang ating mga gawa, ang ating mga tamang paghahanda, simula pa lang ngayon, ihanda ang sarili, ayusin ang sino may kaalit mo, at ibaba ang pride mo na yan, sapagkat ang pride na yan ang nagiging dahilan ng hindi pagpasok sa paraiso o pagka-delay ng pagpasok mo sa paraiso. Yan ang sinabi ni Imam Nawawi patungkol sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hindi sabi niya, makakapasok ng paraiso ang mayroong kahit kakaunting singbutil ng mustasa, ng kibir o pagmamalaki sa kanyang puso. Ang ibig sabihin nun, hindi makakapasok ay kahit may tawhid pa sa madedelay ang pagpasok niya sa paraiso. Ang tanong, gusto man nating mahuli sa pagpasok doon sa paraiso na nandoon na ang lahat-lahat ng mga nikma o biyaya ni Allah na dinubli-dubli pa? Gusto ba nating mahuli doon? Hindi tayo magpapahuli. Kanya mga kapatid sa pananampalataya, ayusin ang ating ibada. Pagkatapos noon, tignan natin ang ating pagsamba. Ano ba ang dapat kong gawin? Meron bang khas na qiyamul layl sa nisfu Syaban? Wala. Meron bang totoo ba yun na ikaw ay, yan daw ay buwan ng araw ng mga patay, buwan ng mga patay sa Islam? Wala. Hindi totoo yan. Walang batayan. Dahil kung idudugtong natin sa agama Islam ang ating mga gawa, prangka-prangkahin na natin. Kapag walang batayan sa kitab at sa hadith, walang kwenta. Kahit ikaw pa ay nagbuwis na ng pawis at dugo. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Jima'uddini amran. Ang kabuuan ng relihiyon ay dalawa. Sabi niya, Allah yu'bad illallah. Ang walang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, wa alla yu'bad illa bima syara'. At na hindi siya dapat sambahin, liban na lamang sa kanyang ipinag-utos. Mabuti ang pagpapakain, pagpakanduli, walang masama. Sahih. Gusto mo magpakanduli, araw-araw ako magpakanduli. Pero ang i-special mo ang pagkakanduli sa isang araw na yan, na inaakala mo na dahil doon ay mayroong reward, doon ka nagkakamali dahil walang nakabanggit. Sahih, may hadith sahih na si Allah Ta'ala ay bababa. Hinasan ni Sheikh Al-Albani, narinig natin kanina. Pero hindi ibig sabihin noon na may khas na ayuno sa araw na yan at may special na qiyamul layl sa gabi na yan. Si Sa'id ibn Musayyib, tinatawag na isa sa mga amir ng mga tabi'in. Isang beses mayroong isang tao na nagsambahayang ng sunnah pagkatapos ng fajar, napakaraming sinambahayang niya na sunnah. Pinigilan si ni Sa'id ibn Musayyib, sinabi, bid'ah ang ginagawa mo. Sabi niya, ya Aba Zur'a, sabi niya, Abu Zur'a, ayu'adzibuni Allah? Parurusahan ba ako ni Allah sa dami ng rakaat ng sambahin na ginagawa ko? Sabi niya, la. Wa innama yu'adzibka, yu'adzibuka Allah li khilafis sunnah. Ikaw, bagkos ikaw, sabi niya, ay parurusahan ni Allah dahil sa pagsuway, pagsalungat mo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi dapat na gawin yun. Nagawin mo na hindi pa lumabas ang araw, wala pang duha, at ginagawa mo ang mga sunan na yon na wala sa sharia. Magpakanduli ka, magpakain ka sa gusto mo. Pero ang problema, tinaon mo sa kaarawan mo, tinaon mo sa ika-15 ng Syaban na wala namang batayan. Hindi mo makukuha o hindi ka parurusahan ni Allah sa pagpapakain. Parurusahan ka ni Allah sa pagsalungat mo sa sunna ng Propeta Muhammad, sa tarika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya, ihanda natin ang ating mga sarili sa napipintong buwan, samantalahin ang buwan na ito na bayaran ang mga bagay na hindi pa natin mabayaran sa puasa natin, sa mga kababaihan lalo na, bago pa dumating ang buwan ng Ramadan, nang sa gayon na hindi natin ito maging utang sa kabilang buhay. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Ang utang kay Allah Ta'ala ay mas karapat dapat nating bayaran. Mga kapatid sa Islam, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haythu qala man azza min qainin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الذين يدافعون عن دينك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم لا تجعل لأعدائنا راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.